Ang China, pinaaatras na nila lahat ng barko nila sa West Philippine Sea. At si PBBM, pinapaaresto lahat ng Chinese. So, ito ang ating bibigyan ng reaction video sa ngayon. No? Ito yung maiinit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, no? Talagang inaangkin ng mga Tsekwa. No? Nakakabwisit lang talaga. So, itong bibigyan natin reaction video, komentaryo, suggestion, kung ano man inyong nasa isip, pwede rin naman kayong mag-comments diyan sa baba. Okay? So, kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Melbs Castle. So, itong video na to sa kanya to, no? So, bibigyan lang natin ng reaction kasi ito yung magandang topic tungkol sa West Philippine Sea. So, talagang talagang nakakabwisit talaga itong mga incheck na to, no? So, umpisa na natin. Aarestuhin ang lahat ng iligal na papasok sa ating teritoryo. Magtatakbuhan na lahat ng barko ng China niyan. Dati, hindi yan magawa ng law enforcement unit o armed forces of the Philippines. Ngayon, pwede na silang mang-aresto kahit sino pa yan. Pinirmahan na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Archipelagic Sea Law at Philippine Maritime Zone Law. Pagbibigay linaw to sa ibang bansa na tayo lang may karapatan sa West Philippine Sea. Habang Archipelagic Sea Law ay batas na nag-uutos sa AFP na hulihin lahat ng iligal na papasok sa ating exclusive economic zone. Paraan to para maprotektahan ng Pilipinas ang yamang dagat na tayo lang dapat ang nakikinabang. Sana lang ay may maarestong mga Chinese. Sana lang ay may bayag ang AFP o Philippine Coast Guard na ipatupad to. Dahil ayun lang. Ayun ang pinakamagandang tanong dyan, no? So, pinirmahan na ni Bongbong Marcos, yung presidente natin, yung ganyang mga batas yung mga ganyang mga batas. Ang tanong, kung kayang ipatupad kaya yan ng ating mga maritime law dyan sa West Philippine Sea. Kung kayang ipatupad ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard na mang-aresto ng mga illegal Chinese na mangingisda dyan na hindi nagpapaalam sa Philippine government. Ayun ang tanong dyan. walang kwenta ang batas na yan kung hindi naman magpapakita ng pangil ang militar. Especially our fisherfolk. Kaya nga, wala rin kwenta naman yung batas na yan, yung pinirmahan ni Bongbong Marcos, kung hindi, alam niyo ba kung hindi, kung hindi ipapatupad ng maayos. Be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Maintaining the primacy of the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award as our beacons in the maritime domain, the Philippines reaffirms its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in our waters. By defining and asserting our maritime zones, we project to the international community that we are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Yun. Nakaangkla sa international rules-based order ang batas na pinirmahan. Kaya walang karapatan ang China magreklamo kung may aarestuhin man tayong Chinese fisherman. Dati, pag illegal na naaktuhang nangingisda yung mga Chinese, pinapalayas lang o itinatabo. Tulad nung nakaraang buwan, nahuli ng BIFAR yung Chinese fisherman na illegal na nangingisda. Agad tong inescortan palayo. Yun. O yan, tingnan nyo naman Ayan. Ang dati kasi, pag nahuling may mga illegal na nangingisda sa ating exclusive economic zone, inaano lang ng mga Philippine Coast Guard, ng ating mga BIFAR, pinapalayas lang, tinataboy. Ganyan. Sa ngayon, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos nga yung ganyang batas. So, pwede nang arestuhin. Ayun na naman, ito naman tanong natin, no? Kung may bayag. Ayun nga, di ba? Kung kaya nilang arestuhin ng ating mga Philippine Coast Guard, ating mga maritime law dyan sa West Philippine Sea.
Lahat ng papasok sa EEZ dapat magpaalam. Yun. Dapat respetuhin ng ibang bansa ang ating sariling batas. Kung hindi, talagang aarestuhin sila. The designated archipelagic Ang tanong na naman, alam niyo naman ang ugali ng mga Chekwa. Sa kanila daw ang West Philippine Sea. Kasi sakop ng kanilang 9-dash line daw yung ginagalawa ng mga Pilipino fisherman sa atin. So sa kanila daw 'yon. Ayun ang tanong na naman. Kung ang mga Chekwa ay kung tatalima o susunod sa batas ng Pilipinas sa bagong pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ayun ang tanong. sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. These sea lanes will offer continuous, expeditious, and unobstructed transit for vessels and air transport, while obliging them to comply with navigational regulations and procedures, as well as with the air rules of flight safety and protocols. Napakahalaga ng batas na to para ipakita sa Yes. China na hindi na po pwede yung ginagawang pambubuli nila. Suportado ng US Indo-Pacific Command ang batas. Mukhang sasama ang Amerika para arestuhin yung mga Chinese. Therefore, call on all Iyon. concerned government agencies Pero parang maganda, sasama daw ang US sa pagpapatrole at pag-aaresto. Ang US Coast Guard. So, medyo maganda, may puntos. and the local governments to review rules and regulations against these new laws with a view of undertaking the necessary steps for their effective implementation. Naway may maaresto talaga. Sana lang talaga. Kayo, ano sa tingin nyo? May mahuhuli kaya? I-komento sa baba ng salog. Sana nga kumpara sa akin sana nga ipatupad, dapat magkaroon ng bayag ang ating mga kinaukulan diyan, yung mga nangangasiwa diyan sa West Philippine Sea. Ayun ang malaking tanong diyan kung kayang ipatupad. At itong mga Chekwa namon, ang tanong dito kung susunod nga sa batas ng Pilipinas. Itong alam niyo naman itong napaka-agresibo na nga nila ang napaka-aggressive nila na makuha ang mga isla sa ating nasasakupan So ayun ang malaking tanong diyan. At isa pa, kung kayang ipatupad, kung may bayag ang ating mga Philippine Coast Guard at ang ating Philippine Navy na arestuhin yung mga Chinese. Ay nako, mahirap. So pwede rin naman kayo mag-comments diyan sa baba kung ano mga nasa loobin nyo. Okay mga guys So hanggang dito na lang tayo. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo sara, okay?